mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June or July 1, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Crown Point or Crown Point Condominium sa may Jose Abad Santos, Little Baguio, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may Agham Street, Barangay 602 Sampaloc, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamayang anti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. In 80 meters, turn left onto Pisa-Mora Street. It's ang pinaragay yan. Lahat ng nanggagaling sa eastern part ng Metro Manila, southern part, turn left. dinanas, hindi ba? Correct. Kaya nga nung nagkaroon ngayon ng permit, ay di mas maayos, o di ang sinasabi ng NCRPO ay yung black and white na yan, nagagamitin na ngayon. Usually yung mga Continue for 100 meters, then make a slight right onto Montague Street. Nagkaroon ng Lalaki ng compliance mga pa rin. Pero bahay yun dito. nga, ang hinihilingan ng LGU sa mga kaanib na nakagimahan Mayaman sa nila protesta dito. o sa pagtitipon dyan sa ex-people power na sumunod. Kaya I understand partner, parang initially ang request ay 1,000 na araw ang pero para ang ginawa at solusyon ng LGU dyan ay parang uutay-utayin yung pag-aproba depende sa nagiging In compliance 80 meters, nitong make a slight right, then in 90 meters, miyembro turn na left. makikibahagi dyan sa pagiging. Kaya ang ginawa ay every 8 p.m. o titingnan ulit. Sinabi naman ni na General Santiago yan eh. O i-reread namin kung ano, di ba? Pwede namang extend. Pero ito nga, ito partner, sabay nasa linya na natin ulit si Kelly Cordero. Para kaugnay nga nitong ating pinag-uusapan ha. Teka muna. Kelly, ano ito? Binawi na nga ang permit ng rally bukas. Go ahead. Yes, just Marlene, mukhang binawi nga itong permit ng miyembro nitong INC para bukas dito sa Executive Power Monument. Wala pang nako-confirm sa amin na sa panig na Quezon City PPUS. Pero sa kanina, sadali muna silang ikabalik dahil may announcement dito sa state nila at ang sabi, doon nga nila confirm na binawi nga itong permit nila at ang sabi nila, kung tatapusin nila itong programa nila ngayong araw, susunod pa rin sila, pinauwi pa rin naman pagkatapos ng announcement, pero ang sabi nila sa announcement si Jess Marlene, lilipat sila bukas sa liwas ng balikat sa Manila. Kaya nga dapat ang natanong natin si Tipos President. Kasi iba yung cancel sa on-hold eh. Ayan, so na-drop na natin ay magbabalik tayo. May hindi namin nakilala Marlene, pero isa sa mga nagsasalita kanina dito na miyembro ng Make a INC slight ang right. nagsabi, at yung mga nakausap din tayo, no, yung mga nandito rin sa babalag ng state na nakausap tayo, at sinabi rin nila na yun nga, ang announcement sa kanila, binawi na yung permit nila para bukas. Kaya pilipat sila. Kanina nakita natin na nag-iikot si In 50 meters, turn left onto Maybabini Street. General Anthony Apirin, at hindi pa rin siya sa amin humaharap ngayon, no? Pero andito kami din sa gilid, inaantay namin siya. So, ang last namin nakita siya yung nag-iikot sa, sinecheck niya yung sitwasyon ngayon dito. Kailangan lang antabayanan yung announcement mismo ng Tipos eh. Pero Kasi kung alam kasi Kelly, pagka ganyan, mapapasa
nasa Pasay yan eh. Di ba kapag ka siya, In 300 meters, turn left, then in 60 meters, turn right. Pero kaya ano naging reaksyon ng mga miyembro dyan sa lugar nung in-announce yung pagpawis manok? Actually, sila talaga nagbigay ng pangbayad. Taxi lang talaga. So, kinonfirm lang nila sa atin kanina bago sila umalis. Ito na, teka muna Kelly, teka muna. Meron na akong copy nung revocation of no objection ng rally permit. Thank you Kelly ha, mag-iingat ka dyan, mag-iingat. Ito partner, ang sinasabi ng dokumento, we regret to inform you that after judicious evaluation of the current circumstances, particularly the severe difficulties being experienced by the general public due to the conduct of the rally along EDSA and White Plains In 80 meters, turn left. to withdraw its no objection rally permit to the said activity issued as of even date. The no objection rally permit is hereby withdrawn and revoked. Signed this 1st of July 2026. Ang signatory partner ay si Elmo Sandiego, ang head niya ng DPOS partner. May isa pang dokumento rito. Nasaan pa yung pangalawa? Enter rightmost lane, then in 40 meters, turn right onto Jose A. with Santos Street. So, pinawi na talaga. Pinawi na. So wala na akong permiso. So ang sinabi ni Kelly, yung mga nandun sa White Plains, babalik bukas sa Liwasang Bonifacio. Kaya Ito na, yun ay Freedom Park. Freedom Park yun. Ito kasi kailangan mo talaga ng permit dito dahil may katabi pang kampo ito, partner eh, di ba? Tapos mga establishmento, tsaka yung mga subdivision doon. Continue Ayun. for So withdraw 300 na ho meters, yan. then turn left Sa onto Liwasang Jose A. Bonifacio with na raw Santos ang sabi Street. ng mga nakausap ni Kelly Cordero. Jet Cabahas at Marlene Valdiebrosa. Reports. Ayun, at least partner malinaw na. Diba, kahit na hindi na natin na makontak si Sir Elmo, eh siya naman ang nakapirma dyan. So we need to. Pero dapat pa rin sana nating malinawan ano yung naging konsiderasyon nila eh, di ba partner? Bakit Bakit mo kanina Kanina, may ano? nag-report? Oo, May ano? nag-report mo kanina. So ano yung in-report na yun na nag-trigger? Yung reklamo. So we understand na naka-indicate doon sa binanggit mo kanina na nakaka-apekto sa general public. Pero ano yung 100 particular meters, reason turn left onto para Jose A. pumigil with itong Santos Street. permita ng Iglesia ni Cristo na magprotesta o mag-tipon-tipon dyan sa EDSA at Full Power? Ganyan pa man, meron naman po tayo mga freedom parks dito sa Metro Manila na pwede nilang pagdausan In 80 meters, na kanilang turn mga left. pagtitipon partner. Pero ano ang pinaka-number one na pinapanawagan talaga dyan ay yung kapayapaan, syempre, ng bawat isa. At the same time, huwag sanang mag-settle sa mga mararahas na pamamaraan, which is compared naman doon sa mga nakalipas na ano, susunod din naman partner. We've seen yung mga protesta na naging maayos naman. Pero ito, ang daming insidente. In 70 meters, turn left, then you will arrive at your destination. Iniharang yung bus, tapos may mga naipit din. Miso sa haning ng PNP, partner. Saka sa mga nakikita ko, ang hirap din ang desisyon ng PNP dyan eh. Kasi nga, di ba, sa experience nila noon, pagka nag-take ka ng arrest, pagka may arrest ka, mas mag-escalate ka eh. Kaya talagang maximum tolerance kasi You have arrived at your destination. mismo nagsabi, maximum tolerance kayo ha. Kaya gano'n. So, kailangan pa rin nating malaman, susubukan pa rin ho natin kung kailan tayo makakapanayam kaugnay ho nito para at least mas maintindihan. Pero so far po, ang hawak lang ho natin ay yung dokumento na sinasabi ay withdrawn po ito. At sa pagkakalap naman ng ating radyo patrol na si Kelly Cordero, ang sinabi naman ay yung mga kapatid natin sa INC ay hindi na sila pupunta dyan sa White Plains. At the same time, partner, parang I understand bukod naman sa mga miyembro ng PNP, may mga force multipliers na naka-deploy to make sure, syempre, security doon sa area at walang mangyayaring mga untoward incident. Anyway, partner, sinabi nga ni Kelly, nag-uuwi na yung ating mga kasama dyan sa White Plains. Ay ingat-ingat ho kayo ha. Tapos yung mga dadaan ho dyan, siyempre nakikinig ho sa radyo, In 80 nakatutok ho meters, sa ating turn live right. stream. Asahan nyo rin ho ang pagbigat ng daloy ng traffic ho dyan kasi maglalabasan dyan, partner, di ba? Yung mga sasakyan, tsaka mga tao. Kaya habaan lang ho ang pasensya. So dyan lamang ho kayo, magbabalik pa po sa spot report. Kailangan lang ho na magbigay tayo sa ilang paalala.
Then turn left onto F. Manolo. Flemex 40 and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule Continue straight to the first traffic light. Then, in 500 meters, turn left. na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Vitex Legunduel is the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang husay! So easy to use. Everest washing machine. Han, sino ever best partner mo in the world? Siyempre, it's you, babe. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest. Kapag nanay, kailangan maging CRPO. Magandang gabi po, Major Asilo, Jack Caparaspo at Marlene. Good evening, ma'am. Hello po, good evening po. Ma'am, sa development ho na ito, ma'am, na withdrawn yung permit para bukas, ano ho ang direktiba ho ng NCRPO sa mga naandyan ho sa People Power Monument? Ngayon po, since nandito pa po si RT, mag-a-announce po, aalamin po natin kung ano yung magiging deployment since meron pa po tayong mga members na INC na nandyan po sa area ng People Power Monument kasi nagpapaklas pa sila at nagtatanggal pa ng kanilang mga economic dito. Siyempre, nabiligis pa po sila dyan. So, yung susunod natin is ang i-natal po naman ay yung magiging deployment po sa area ng Manila kung saan po in-announce na po nila na lilipat na yung kanilang gagawin pagtitipon dito sa liwas ng Bonifacio. Major, anong ambience dyan ngayon na inanunsyo na kanserado na yung kanilang permit para bukas? Wala naman po, nag-disperse naman po sila ng maayos, na-announce naman po sa kanila na na-cancel nga po, na-revoke yung kanilang permit para bukas. At in-announce na rin po, nalilipat po sila. Wala naman pong ano mang reaksyon mula doon sa members, kung hindi isa na po sila nag-aalisan, yung iba po ay nagtatanggal na po nung kanilang mga ginamit yung stage nila, yung sound system at nalilinis po sila ng kapaligiran. Major, hindi ko lang po alam kung makakaabot din ho sa inyo yung itong information, pero ano ho yung dahilan? Nakaabot ho ba sa inyo, nakarating sa inyo? Yung, kasi una ho, di ba, aprobado. Tapos in-on hold hanggang sa ma-withdrawn. Ang bali-balita ho kasi, meron daw ho nakarating na reklamo kay Mayor Belmonte. Nakarating ho sa inyo yung dahilan? Sa ngayon po, yes po. Sa ngayon po, wala pa po silang nilalabas na reason kung bakit po na-revoke or na-cancel po yung permit. Pero ayon po sa ng report ay maglalabas po sila ng statement regarding po sa naging cancellation po ng permit na rally para bukas. So ngayon, ma'am, ang stay put ho tayo muna dyan kasi I understand mag-a-assist ho kayo sa traffic di ba? Ilan ho mga bus na lalabas ng EDSA. So ngayon, kamusta ho ambience ho dyan sa BPM? Same pa rin naman po, wala naman po pagbabago maliban po dun sa mababago nga yung ating magiging deployment, yung ating mga kapulisan ay kahit papano ay medyo makakapahinga ngayong gabi dahil alam po natin na maglilipat at siguro po mga ilan lamang na maiiwan na deployed personnel sa area ng People Power Monument. Ma'am, do we expect na sa Manila ho talaga ang maging concentration? Kasi parang 5 ang Freedom Parks dyan no? Sa Manila. Sa ngayon po yung liwas, based sa kanilang naging announcement, liwas ng Bonifacio po sila magtutuloy ng kanilang magiging pagtitipon. Meron pong iba na pinadidiretso na po doon yung mga nag-disperse na ng mga members ay pinapadiretso na po ng liwas ng Bonifacio. Partner. Ma'am, sa 2 araw po na itinagal ng pagtitipon ng INC po dyan sa People Power Monument, may mga naitalamatay untoward incident bukod po doon sa mga napaulit na girian sa unang araw po o kahapon. So far po wala naman po tayong naging na-monitor or reported po na untoward incident. Yun lamang po ang kahapon na nangyari na nagkaroon ng hindi ng girian yung ating mga protesters at yung ating mga kapulisan. Pero wala naman po na ulit na gano'n. Kanina po siguro yung ginawang pinapausap po kasi kanina. So medyo may kaunting resistance po sa ating mga miyembro since akala
akala po nila ay tinatabol sila, pero po ina-adjust na nga po yung barrier para po lumuwag na yung kalsada o yung EDSA para hindi rin naman po makaabala doon sa mga dumadaang motorista. So yun po yung kaunting naging problema lang kaninang umaga dahil hindi po agad-agad na In 100 meters, turn right at the traffic light. yung nag-iisang bus na nakaharang doon sa EDSA. Maraming umaalma dahil sabi nga ng iba kapag ibang grupo ang nagrarally po dyan o nagrarally minsan yung mga tauhan sa BFP nagbubomba pa ng tubig. Samantalang kahapon since may mga nangyari gilian nanatili yung maximum tolerance ng PNP kahit yung mga nasaktan mga pulis. Ano ang sagot ninyo doon sa mga kritiko na nagsasabing meron daw special treatment dito sa mga miyembro ng INC? Wala naman po special treatment pero makikita naman po siguro natin kung ano difference nung bakit po kailangan natin gumamit ng pagpompa ng tubig kagaya po ng nangyari noong September 21 kung saan nagsunog sila ng mga motor ng pulis, namato sila, nanira. So siguro po may makikita natin kung bakit po magkaiba yung nagiging treatment. Kaya pa po wala po namang pakitan. Kumbaga po yung nangyari kahapon na nakita natin gilian is dahil lamang po sa pagpapausod or yun dahil po hindi pagkakaunawaan sa kung hanggang saan lamang sila maaari. Whereas yung mga iba pong mga protesters natin or yung mga ralista natin ay talaga po nananakit po ng kapulisan kahit pinapairal natin yung ating maximum tolerance ay yung pag-a-agitate at kumaga po pagsimula ng gulo maliban sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga gustong sabihin ay mas nauuna po siguro kaysa doon sa talagang goal nila na magpahayag na mapayapang pagpapahayag ng kanilang mga gustong sabihin. Kumusta ma'am yung identifying doon sa driver partner? Kasi understand ina-identify pa hanggang ngayon Yung sa bus? kung sa bus, kung miyembro pa o hindi. Kamusta po ang investigasyon ng NCRPO po doon? Sa ngayon po, nangangala pa po tayo ng karagdagang ebidensya para po doon sa lahat ng arrested natin kahapon na apat. So lahat po sila sa ngayon ay naka-release na po while nangangalap ng mas maraming ebidensya against po dito sa ating mga na-hold na suspects po kahapon. Pero ma'am, magkakaroon ba ng adjustment dyan? Kung matutuloy po yung kanilang evidence sa Manila, sa Liwasang Bonifacio, given this na situation po na nangyari kahapon, magkakaroon po ba ng adjustment ng pagkapatupad ng security ng NCRPO? Saka even po ngayon, major partner, kung halimbawa, nagpili ng marami, kung ipupunta lahat ng iwasan niya, kaya ba yun po? Hindi pa Manila naman ang maapektuhan. Continue for Kaya po 500 meters, magkakaroon po tayo then ng turn right onto magkakaroon tayo Newbridge. ng adjustment doon sa ating deployment at siyempre yung ating coordination with Manila LGU at yung iba pa nating counterpart agencies para po ensure natin yung mga kinaharap natin na mga challenges kahapon ay hindi naman po maulit dito sa lungsod ng Maynila. Alam mo, Major, I can imagine, correct me if I'm wrong, lahat po kasi ng mga government agencies, partner, naririnig ko, di ba, even ng MMDA, ay nakatanggap sila ng, sabihin nating, kritisismo dahil nga yung mga naka-illegal parking ay hindi nila nahuli. Siguro, na-imagine ko rin kayo dahil no less than the President ka nagsabi ng maximum tolerance. In Kaya 200 talagang meters, hanggat turn right maaari onto ay Jewel Street. ang direktiba ay talagang huwag i-escalate yung sitwasyon, hindi ba ho, Major? Yes po, po, yung ginagawa natin, sabi nga po ng may directive din naman po ang CILG, bukod po sabi ng ating Pangulo na yung ating pag-implement na maximum tolerance at syempre yung karagdagang sinabi ng ating Regional Director na respect for human rights, ang karapatan nila na magpahayag at ang syempre yung pagpapalitan at pag-observe ng police operational procedures. Yan po yung ating laging isinasa-isip para po kahit na maraming kaso dahil may mga sinasabi sila na may special treatment, meron pong may pinipitigan at may pinigilan. Dito na po? Ang NCRPO sa kung ano man ang pinag-uutos. Pero ma'am, yung mga bus na iniusa dyan Ingat, sa Chebers. mga EDSA, nagkaroon na ba ng communication sa pagitan ng NCRPO at doon sa mga organizers? Ano yung naging paniwanag nila at ano yung naging resolution po doon? Regarding po doon sa resolution, kanina po hindi sila
nakaharap doon sa EDSA, i-adjust na po sila yung mga nakapark kahapon doon sa kahabaan ng EDSA. Kanina po binigyan na lamang po sila ng isang lane kung saan po doon na lamang sila maaaring mag-park since hindi po talaga kakasya kung nandun silang lahat sa kahabaan ng White Place at People Power Monument. So, with regards po dun sa pag-uusap tungkol dun sa mga bus na nakahambala kahapon sa EDSA, patuloy naman po yung ginagawang pag-uusap ng pamunuan, yung mga organizers po at ang PNP, ganun din po ang MMDA sa kung ano ang pagiging kung magkakaroon po ba tayo ng magkakaroon ng kasuhan or bibigyan lang, i-reprimand po sila. So, depende po yan sa mapag-uusapan ng mga grupong involved. Kanina, partner, talagang ramdam mo, medyo ano yung mga motorista, parang natakot na dumaan ng EDSA. Luwag ng EDSA kanina eh. Ako kanina na ba? Oo, nung morning. Halos wala, hanggang Campo Crami dire-diretso na. Kasi ina-anticipate ko pa eh, nung sabi ko nag-a-assign ako, traffic siguro, na ako Ortega. Pero hindi, mag-EDSA tayo. Bilis, partner. Ay, di partner lahat lahat Kasi nga, in-announce na. Siguro nga yung iba ay mas maaga nang pumasok. Anyway po, medyo, baka po meron kayong kagaya ho ng adjustment, ano ho yung mga direktiba ho ni NCRPO, tsaka ho yung mga pupunta naman bukas sa Liwasang Bonifacio, ano inyong naisabihin sa kanila? Go ahead, Major Asilo. Sa ating po mga motorista at mga kababayan po na nag-anticipate na baka po yung naranasan na pagsigit ng traffic. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pan. Samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.